paa niya. Hindi na niya may galaw. Sige, kaya mo? Hindi niya mahilap. Sige, thank you. Ayan, sige daw, sige. Sige daw. Sige daw, tingnan namin. Ayan. Hindi kaya? Hindi niya kaya mga kalingap. Ayan. Ay, ginoo. Oh, na. 188. Ay, 1 ito. Sige natin ito, ha? So hindi talaga siya makalinis dito kasi wala bang nag-aalalay sa kanya dito? Hindi niya kaya. Opo wala nag-aalalay siya dito. Wala. Kailan malakas ka? Nasaan yung ano mo? Nasaan yung asawa mo? Bakit nakakulong pala? Anong kaso? Kay rep niya, iya anak. Ha? Ilang taon? Ano yun? Bali, grade 6. Ako rin, scholar ko rin yun. Pinayag namin. Nasaan yun ngayon? Nasa DSWD. Ayan, welcome back to my YouTube channel mga kapatid, mga kalinga. This is Ka-React Bing. Ayan, panibagong araw, panibagong video reaction na naman tayo. Ayan, no? So bago ang lahat, mega love shoutout na muna dyan sa ating founder ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Val Santos Matubang and Kalingap Prab at Edna Vlog at ang ating mga Kalingap partners sa aking kapwa reactors, especially sa ating president na walang iba kundi si Macho Guapito na si Berador. Ayan, no? Sa ating mga kapatid na OFW, ayan, mega love shoutout sa inyong lahat dyan, sa ating mga solid viewers, supporters ng Team Kalingap. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat, guys, no? Ayan, sa aking ipapakita na video clips, no? At bibigyan natin ng reaction, guys, no? Medyo nakakasakit ng damdamin, guys, itong inyong mapapanood, guys, no? Ayan, panoorin nyo po to, ang kabuang video na to sa channel ni Kindred TV. Ayan, pag-supportaran din po natin si Kindred TV, guys, no? Isa sa talagang masipag, no, na Kalingap partner ng Team Kalingap. So, yun, guys, no? Ayan, panoorin muna natin to. Nag-aaral na ito? Oo, sa kinder, dito sa Igbaw. Bali ang anak mo 3 lang. Oo, Pati yung... 4. Tilo na. Nasaan yung isa? Bayaran kong kuryente natin, ha? Oo. Oo. Nasaan yung isa? Ito ate, oh. Ha? Nasaan yung isa mong anak kung 4 yan? Kaya Sa kuryente po. sa Tilo na. Lingap. Bigay na lang po. Lingap. Ay, ikaw ba yung kuryente? Dalaga. Di, 4 anak niya. Nasaan yung isa? Yung lalaki. Saan? Rin, inampun. Adto sa ubos. Bihira lang umuwi dito. Inampun din. Ginawa sa doon. Ano ba trabaho dati ng asawa mo? Ano trabaho niya dati? Hindi, nalulukad lahat to. Kukupra. Magkukupra. Ano ba yung asawa mo gumagamit? Gumagamit yung asawa mo? Pagbalik na lang siguro. Nagda-drugs? Di man. bakit? Parang inom. Bakit na-rape niya yung anak niya? Okay din mo. Nakadto sa bukid la sira. Sinasama doon sa bukid yung anak niyang babae. Sa bukid. Doon ginagawa niya. Sinasama pagkupra pa. Grabe naman yung... Kung nandito yung kutusan ko. Ilang taon na yung asawa mo? Ilang edad? Okay. Angot na. 40 ano? 40 mahigit ano? Siya, bata pa to. Oo, mga 30 plus pa lang to. Wala kayo ditong kamag-anak? Wala kang kamag-anak dito? Pariente? Ambot kay wala man didi pasira na may bibi. Yung kamag-anak niya sa bukid. Sa taas, sa bundok. Wag to ada sa Bihira lang pumunta bukid. dito. Malayo. Mama nito, wala na. Wala na, mama niya. Kawawa yung bata, oh. Ano na lang? Tutut balat na. 5 years na yan, 5 years old na. Oo. Grabe. Dapat yan ano. Ganyan lang siya. Oo. Pag nakadidi na siya, ganyan na siya. Dapat dito nga Pediasure. Pediasure talaga. Sure ako, Pediasure ang ano niyan. Anong pina-check up niya? Anong gatas ang inaano diyan? Imposibleng bear brand. Wala man rekomenda na gatas. Kung ano yung kaya niyang bilhin, yun na. Kasi wala man, kung may rekomenda na gatas, hindi yung kaya ibig. Naalala mo nung pinabahayan ko sa Gumaka? Ganyan din. Ganyan din. Di makalakad. Nung nag-Pediasure, tumaba. Na ano siya. Hindi na talaga makalakad yan kasi buto. Pero Pero tataba yan, lalakas yan.
Lalakas ang katawan Pero niya. Pero, Andres, mapacheck up natin. Pati ito, mapacheck up din natin. ano bang naging sakit niya? Nanay. Kasi nung unang binablog ko to, ang unang pagkakakuto sa akin, nung nanganak siya dyan, unti-unti nang hina yung baba ng katawan niya. Yung paa niya, unti-unti siya hindi nakakalakad. Pero nung binubuntis pa niya, kahit pa Baka ano ka, nakakalakad pa naman siya. pasma, Tapos na nabugat. nabinat ba? Binat. Tapos hanggang sa nakasanayan niya na yung katawan niya, nung hindi na may kalakad, nakaupo na lang siya, nakaano. Actually, So yun guys, no? Ay, nako Diyos ko Lord, talagang napaka-unfair ng mundo guys. Ay, buhay. Grabe. Napaka-unfair. So guys, no, so ayan atin pong natunghayan no yung sitwasyon ng mag-iina guys, no. So ayon sa ating narinig doon sa video clips na aking napakita sa inyo guys. Ayan si nanay po, no, si ate. So nakita nyo naman no, medyo may diferensya. So ayan, kaya nagkaganon yung sitwasyon niya guys doon sa kabuang video na aking napanood dito kay Kindred guys, no. So, si nanay ay nagkaganon yung kanyang sitwasyon nung naipanganak niya yung kanyang bunso, guys, no? So, kung napansin niyo po doon sa video, yung anak na bunso ni nanay, guys, no? Ay doon lang, nakaratay sa bani, guys, no? So, nakakasakit, no, sa puso, guys, na may nakikita tayo mga pamilya na ganito, na ang hirap ng buhay, no? Tapos, mayroon pang napakabigat, no? Napakabigat, napakasakit sa dibdib na sitwasyon at mga pangyayari guys, no, dahil ayan ating napanood no na itong anak ni nanay na panganay na grade 6, no. So ayon sa kwento niya, kasi tinanong ni Kindred kung nasaan yung kanyang mister, so sinagot ni nanay nasa kulungan. So yun guys, no, ang kwan dito yung naging dahilan ng pagkakakulong po ng kanyang mister, kasi ayon po sa nanay niya guys, no, napakasakit bilang nanay, no, na yung inyong anak naging biktima ng pangre-rape or panggagahasa guys, no. So ang pinakamasakit doon guys, no, ang gumawa noon yung iyong dugot laman. So napakahirap, no, tanggapin guys, na sa halip na ikaw na magulang, na ikaw na ama, ang siyang proteksyon sa iyong sa iyong anak, no, na hindi mapahamak, no, na ikaw sana yung ama na magbibigay ng magandang kinabukasan sa iyong anak, pero ikaw na ama ang siyang wawasak sa kinabukasan ng iyong anak. So napakasakit guys, no? Dahil ayan nga ayon kay nanay, no? Tinanong ni Kindred bakit nagawa 'yun ng kanyang anak, no, sa paano nangyari na rape ng tatay yung kanyang anak na grade 6. So ayon po sa kwento ni nanay, no, dinadala daw sa bundok guys, no. Kaya nga no, malaking katanungan din sa akin, no guys, no, napanood ko to. So bakit dinadala ng ama yung kanyang anak sa bundok, no? So hindi ba nag-aaral? Sa edad na 6 or 6 na taon na gulang, no, dadalhin mo yung anak mo sa bukid. So anong gagawin, no? Ano ang magiging katuwang niya doon sa sa pagbubukid, no? Pero yun nga guys, no, yun pala dinadala niya doon sa bukid o sa bundok, no, para yun may ginagawa pala siyang kababalaghan dito sa kanyang anak. So napakasakit guys, no? So ayon nga sa kwento ni Joey the Great, no? Nung naibablog niya last year, no? Last year or the other year ba yon, no?
So, hindi pa daw nangyari yun na ni-rape yung kanyang anak, no? So, beneficiary po to ni Joey the Great, itong sila nanay kasi pinuntahan na, binibigyan ng tulong. So, nandoon si Kindred, siguro, ayan, para makatulong din, no? Siyempre, guys, no, yung ating mga charity vloggers, no? So, hindi naman lahat na mayroong mga mapalad na sponsor or mapalad sa mga views at mapalad sa magkaroon sila ng magandang revenue sa kanilang YouTube, lalo na mahina yung kanilang views, guys, no? Si Kindred, no, pumunta doon sa Leyte, guys, no, doon sa landing pad sa Leyte. So pumunta, so ni-refer ni Joey the Great dito kay Kindred. So yun, nalaman natin yung nagiging sitwasyon nitong mag-iina na to, guys, no. Kung inyong napansin, guys, no, tinanong din dito ni Kindred kung ilan yung anak niya. So ayon kay nanay, 4, no. So yung nakikita natin doon, 2. So tinanong po yung isa kung nasaan, yung sabi daw pina-adapt, no. So nakakalungkot, guys, no. Siguro mas maigi na rin yun, guys, no, na or nakakabuti rin siguro doon sa bata, no, na pina-adapt ni nanay kasi sa sitwasyon po ng ina, guys, no, talagang wala nang kakayanan, no. Wala nang kakayanan na maalagaan yung kanyang anak kasi halos hindi na po siya makakakilos. So ayan, sabi naman ni nanay, so tinanong dito, guys, no, kung sino yung tumutulong sa kanila. So andyan yung mga kapitbahay, siguro inatid-atidan, tapos yung barangay, no. So nilinis yung kanilang bahay, guys, no. Kung sino na lang siguro mag-abot-abot ng tulong, so yun na lang siguro makakaraos yung mag-iina na to, guys, no. So nakakaawa, guys, kung inyo pong napansin doon, no, yung baby, no, sinuotan ni nanay ng pampers, guys, no, talagang yung dapat yung nasa harap, bakit nasa yung puwet sana, bakit nasa harap, guys, no. So siguro, guys, no, hindi na makayanan kasi kung napapansin natin si nanay, guys, no, sa aking lang observation, so parang ayan, nagkaroon na siguro ito ng depression, no? So hindi na alam gagawin. Pero okay pa naman siya, no? Pag tinatanong siya ni Kindred, guys, no? At Joey the Great. So okay naman yung kanyang sinasagot, no? So nakakaawa lang, guys, no? Pero ayun, sa awa ng Diyos, no? Ayan yung ama na nang rape dito sa kanyang anak na grade 6. Nakulong na, guys, no. So ayon dito, tinanong ko na saan yung bata, nasa DSWD. So ayan, maganda yun, no, dahil yung DSW na ang humawak doon sa bata, guys, no. So yun ang kagandahan dito. So nakakaawa, guys, no. Ito yung pinakamasakit kaya diyan sa mga parents, no, sa mga magulang na makadaan dito sa aking video, no. So kung inyo man itong mapanood, ayan, so ayan, ingatan po natin yung ating mga anak. So, lalong-lalo na po pag yung anak natin ay babae. Sabihin man natin, daddy's girl yan, close sa ama, no? So, okay lang, magaghag, magkiss-kiss, yung ganun, guys, no? Pero dapat tayong mga ina, maging aware tayo, guys, no? Lalo na yung anak natin na nagdadalaga na. So, iwasan natin yung, hindi ko naman sinasabi na huwag maging close sa ama. Yung mga touchy-touchy, guys, no? Dahil ang tukso ko, walang pinipili, kamag-anak ka man or hindi, no? Kaya nga tinanong nga dito yung si nanay, bakit nagawa, no? Na nagda-drugs ba? Or gumagamit ba ng pinagbabawal na gamot? So, ayon kay nanay, hindi naman daw gumagamit, kaya lang daw lasinggero, no? Ayan. So yun, guys, no, lasinggero yung ama, no? Siguro sa kalasing-lasing, siyempre, you guys, nakita nyo naman yung sitwasyon ng kanyang misis. Siguro hindi siya makapag doon ng kanyang init ng katawan or tawag ng laman. So doon niya inaano sa kanyang doon niya binabaling doon sa kanyang anak, guys. So yun ang napakasakit, guys, no? So sana lang na humanap na lang siya dyan ng magiging babae niya or pumasok sa mga bar, no? Kukuha ng mga
bayaran ng mga babae. Pero sa sitwasyon kasi nila guys, no, parang hindi, wala na rin kakayanan siguro, no, na magkuha ng babae na bayaran, no, para doon maglabas ng init ng katawan guys. So yung anak ang didiskatihan ng ama guys para makaraos siya sa init ng kanyang katawan. No, di ba guys? Pero hindi guys ito ano lang nagpapatawa lang ako guys. Pero seriously speaking guys, no, lalo na sa mga magulang diyan, mapagmasid tayo, makiramdam tayo, no, sa diyan kahit na sa loob lang ng bahay mismo na ano nagagawa pa, no, na gawa ng hindi maganda yung ating anak, how much more na dadalhin kung saan-saan at doon gawa ng hindi maganda. So walang magawa si nanay guys dahil sa kanyang sitwasyon. So siguro may nagpursige, no, na siguro may nakakita, no, na para ipaglaban, para mabigyan ng hustisya itong bata na to na pinagsamantalahan ng kanyang ama. So ayan, no, nakakulong guys, no, sana hindi na makalabas to guys, no, dahil mamaya pag nakalabas babalik sa pamilya, siyempre tatanggapin ng asawa. So nakita nyo naman, so may anak, no, babae yung yung nakita natin sa video na anak, baka mamaya maulit pa. So yun guys, no, so ayan, napakasakit, no, na makita natin yung mga ganitong sitwasyon, no, na tayong mga magulang na siyang nagprotekta, nagbibigay ng magandang kinabukasan, mangarap sa ating anak na makapagtapos ng pag-aaral, pero siyang pa rin ang wawasak or sisira, no, sa kinabukasan na sana, no, malayo pa marating ng batang to kung binigyan niya ng pagkakataon na mabigyan ng magandang kinabukasan guys, magandang buhay, no. So isipin natin, laman at dugo natin yan, yung init ng katawan, no, so minuto lang yan, mawawala na yan, pero yung pilat, yung sakit, yung pagyurak, pagsira mo sa mismong anak mo, so habang buhay na yan dadalhin ng iyong anak. So magiging bangungot ito sa bilang isang anak, no, na yung kumbaga walang ibang sumira sa kanyang pagkababae, sa kanyang pagkatao, sa kanyang kinabukasan ay yung kanyang ama mismo. So yung guys, no, kung yan, panoorin niyo po to, ang kabuang video na to doon po sa channel ni Kindred TV. Ayan, and of course pag-suportahan natin, and of course si Joey the Great na rin, yung ating mga kalinga partners, no, na assign po sa landing pad sa rating. And of course guys, Kuya Bal Santos Matubang, ayan, paki-share and like sa kanyang mga videos upload, at wag na po tayo mag-skip, no, ng mga ads na every time na manunood po tayo ng kanilang mga video para makatulong tayo katulad dito guys, no, makakatulong tayo sa kanilang mga natutulungan sa ating mga kababayan na mga mahihirap. And of course, ang inyong kalingkod, Kari Akbing, no, and sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe, like, and share, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga uploaded reaction videos. Sa muli guys, have a nice day and God bless us all. Bye-bye.